nilang pag-uusig. Ayon naman kay John Calvin sa kanyang komentary sa Acts chapter 8 verse 1, hindi sila tumakas upang iligtas ang kanilang buhay, kundi upang maikalat ang kaharian ni Kristo. Dala nila ang binhi ng ebanghelyo saan man sila mapunta, at dahil dito ang pagkalat ng iglesia ay naging daan upang maraming mapalapit sa Diyos at tipunin sila ng Diyos. At dito ko nakuha yung ating punto. Ang pagtakas ay hindi bunga ng takot, kundi pagsunod. Ito pala ho'y pagtakas na may misyon. Ito yung makikita natin. Inaakala natin na siguro na kasi sila ay nangalat dahil sila ay natatakot, pero hindi pala yun ang dahilan. Oo, meron silang nararamdamang pangamba, meron silang nararamdamang takot, pero ang pinakamotibasyon at dahilan ng kanilang pangangalat ay dahil merong iniutos sa kanila ang Diyos. Na kapag ikaw ay inusig sa bayan na ito, ikaw ay magtutungo sa ibang lugar at patuloy mong ipapangaral ang ebanghelyo. Hindi sila umalis ng Jerusalem dahil sila ay naduwag o natakot sa kamatayan. Umalis sila dahil yun ay malinaw na tagubilin sa kanila ng Panginoon sa Matthew 10:23. Ano ba nakalagay sa Matthew 10:23? Sabi ng Mateo 10:23, datapwat pagka kayo'y pinag-uusig nila sa isang bayang ito, magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan. Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hindi nyo matatapos libutin ang bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Ano ba yung pagkakaiba? Kapag ang isang tao ay tumakas sa takot at tumakas ng may pananampalataya. Kapag ang isang tao ay tumakas ng may takot, tatakbo, mananahimik, magtatago para iligtas ang sarili. Pero kapag yung po'y tumakas ng may pananampalataya, tatakbo, pero ipagpapatuloy ang pagsunod at ipagpapatuloy ang gawain ng misyon. At ito yung mismong nakita natin. Ang kanilang pagtakas ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng pagsunod kay Kristo. Ang kanilang pagtakas ay nagpapakita na sila'y sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang nakita nating pruweba dito, kahit saan sila makarating, ay patuloy nilang ipinapangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinakita dito na hindi sila natakot dahil kung sila'y natakot, sana sa kanilang pag-alis, magkukubli sila. Kumbaga yung kanilang identity ay itatago nila. Kasi kung sila ay inusik ng dahil sa pananampalataya, kung sila'y mangangaral, uusigin din sila. Kaya ano dapat na lang sana nilang ginawa? Tumahimik. Pero hindi ganon ang ating nakita. Oo, sila'y tumakas, pero sa kanilang pagtakas, dala-dala pa rin nila ang ebanghelyo ng Panginoon. So pasanin din natin dito na makikita dito yung pagiging soberano ng Diyos. Ang Diyos mismo ang gumamit ng pag-uusig bilang paraan sa mas malawak na pagpapalaganap ng ebanghelyo. Minsan dito natin makikita yung talagang talino ng Diyos. Kung paano yung mga bagay na hindi natin iniisip, talagang ginagawa ng Diyos. Iniisip natin na kapag ikay pinapahirapan, ikaw ay tumahimik, pero ito ginawa ng Panginoon habang siya'y pinapahirapan, nagpapatuloy sila sa kanilang misyon. Ayon kay Matthew Henry sa kanyang commentary again, sa Acts 8:1-4, nang sila'y napilitang tumakas, dala nila ang kaalaman ni Kristo saan man sila mapunta at saan man sila makarating. Ginawa nilang pangunahing tungkulin ang ipahayag ito. Kaya't ang layunin ng kaaway na wasakin ng iglesia ay ginamit ng Diyos upang ito'y maging pakinabang. Yung plano nila na patigilin ang mensahe sa Jerusalem ay lalong nakaabot sa Judea at sa Samaria. Now, may tanong dito. Ang tanong, nangalat ang mga alagad, ba't nagpaiwan ang mga apostol? Ayon sa verse 2, nagpaiwan daw ang mga apostol sa
Jerusalem. Siguro may nagtatanong sa inyo, bakit yung mga leader ang naiwan? Bakit yung mga alagad ang nangalat? Alam nyo, meron dito magandang sagot si John Calvin. Ang sabi ni John Calvin, ito'y patunay na ang Diyos mismo ang nagpanatili sa kanila doon upang hindi tuluyang mabuwag ang iglesia sa Jerusalem. Ang pagpapaiwan ng mga apostol ay isang extraordinary providence sapagkat ito ay magpapakita ng katatagan ng iglesia ng ating Panginoon. Tandaan ninyo, ang mga apostol ay ang haligi, ang pundasyon ng iglesia. Imagine natin kung ang mga haligi at mga pundasyon ay tumakas, sino pa ang hahawak at sino pa ang magtatayo. Kaya nakita ng maraming mga commentators ang dahilan kung bakit nanatili ang mga apostol sa Jerusalem ay upang mapanatili ang pundasyon ng iglesia, upang mapanatili ang katatagan ng iglesia. At ganoon din, ayon naman sa isang Reform Expositors Commentary, hindi daw pa kasi pinag-iinitan ng mga Hudyo noon ang mga apostol. Oo, galit na ho yung ilang mga Pariseyo, ang Sanhedrin sa mga apostol, pero yung kanila daw pong concentration ng mga panahon na yon ay wala sa mga apostol, kundi na kay Esteban at sa mga Hellenistic Jew. Kung yung matatandaan, si Esteban ay isa sa 7 diakono at si Esteban ay isang Hellenistic Jew. Again, ang Hellenistic Jew ay isang Hudyo na nirahan sa ibang lugar. Pero sila po ay mga Hudyo. Ngayon, itong si Esteban, dahil siya isang Hellenistic Jew at nangangaral siya sa mga Hellenistic Jew, ito yung pinag-initan ng mga Pariseyo at ng Sanhedrin. Now, makikita natin dito sa verse 2 na bago daw po nangalat ang mga alagad, dahil nga si Esteban ay namatay, ang kanilang ginawa muna ay kanilang inilibing at tumangis kay Esteban. Siguro kung titingnan natin, that is just an ordinary thing na kailangan mong gawin. Na kapag merong namamatay, ang kailangan mong gawin, ang dapat mong makita sa iyo, ikaw ay manangis. Pero it is not as simple as that. Alam nyo, hindi ganun kasimple itong talatang ito. Bakit? Dahil alam nyo po ba na sa mga panahon na yon, bawal tangisan ang mga taong namatay sa pamamagitan ng pagbato. Ibig sabihin, yung palang pagtatangis ng mga alagad na ito kay Esteban ay isang defiance, isang paglabag sa kautusan ng mga Hudyo. Dahil ayon sa batas ng mga Hudyo, sa kanilang Talmud tradition, ang pagbato ay isa sa 4 na parusang kamatayan sa ilalim ng batas ng mga Hudyo. Alam nyo, meron palang 4 na uri ng death penalty sa mga Hudyo. Isa lamang ho dito ay ang pagbato. Yung 4 na yun, una yung pagbato, ginagamit ito sa mga kasalanan ng blasphemy. Kapag kayo ay namusong, ito yung dahilan kung bakit nila binato si Esteban, dahil inaakala nila na si Esteban ay namusong, hindi lamang dahil sinabi sa kanila na sila yung nagkasala, kundi nung binanggit ni Esteban na nakita niya nagbukas ang langit, na ang anak ng Diyos, si Kristo, ay nakatayo sa kanan ng kaluwalhatian ng Ama. At iniisip nila na ito ay isang paglapastangan, kapusungan sa Diyos na nagresulta ng kanilang pagbato sa Kanya, pagbato sa Kanya. Tinuro ko sa inyo, hindi ito basta kukuha ka ng maliit na bato. Ang ginagawa sa kanila ay inilalagay sa isang mataas na bangin at ihuhulog at saka ho siya babatuhin kapag hindi agad namatay sa pagkahulog. Yung pangalawang uri ng pagpatay, pagsunog. Pero hindi literal na sinusunog. Ang ginagawa ho nila dito, napakatindi talaga ng mga to, torture, papainumin ka ng isang tinunutingga sa iyong lalamunan. Ang susunugin ay yung iyong loob. Ganong katindi itong mga Pariseyo na ito. At ito po ay kasalanan, ito yung gagamitin nila na pagpatay kapag ikaw ay nahuli ng incestuous relationship. Ibig sabihin yung relasyon sa kamag-anak. Ganon ang tingin nila, napakasama ng ikaw, halimbawa, meron kayo magkapatid, kayo ay nag-asawa, o kaya naman ama at saka ina, ama at saka anak,
nagkaroon ng relasyon. Sa panahon nila, ito ay kailangan ng kamatayan, paiinumin ka ng kumukulong tingga para masunog ang laman ng iyong loob. Pangatlo, pagputol ng ulo. Siyempre, gamit dito ang espada at ginagamit naman ito sa kasalanan ng pagpatay. Gaya sa ating panahon, di ba, kapag ikaw ay nakapatay, tulad ng, I do not know kung ito ay mangyayari na, wala pa akong balita, dahil nga doon sa Utah, kung saan naganap ang kay Charlie Kirk na assassination, dahil doon ay may death penalty, yung pumatay na si Tyler Robinson ay posibleng mag-undergo ng kamatayan. Kamatayan ang bayad sa pagpatay. Dito po, iba lang pagpugot ng ulo gamit ang espada. At yung pang-apat, ito yung pinakabanayad, pagsakal o pagdikti. Ginagawa ito sa magitan ng lubid na inihila mula sa liig hanggang mamatay. At ito ginagamit po sa mga kasalanan ng pangangalunya at iba pang uri ng mga kasalanan. So ang ibig sabihin, kung ikaw ay namatay sa apat na uri na ito ng pagpatay, hindi ka dapat tangisan. Kasi para sa kanila, hindi mo dapat tangisan ng isang tao na namatay sa isang matinding kasalanan. Kaya po, ang kanilang pagtangis kay Esteban ay nagpapakita na sila ay hindi sumasang-ayon sa ginawa ng Pariseo. At ayon po sa Sanhedrin, chapter 6, verse 5, ito po yung kasulatan ng mga Pariseo, ang mga pinatay ng Sanhedrin ay inililibing sa libingan ng mga sinumpa. Kaya hindi sila binibigyan ng normal na pagdadalamhati. Ay, alam nyo, nung panahon ng mga Hudyo, meron po silang talagang pagdadalamhati. Meron pa nga silang mga crying ladies. Ang ibig sabihin po nito, meron silang mga grupo na talagang umiiyak para samahan kayo sa pagdalamhati. Sa panahon na ito, hindi pinapahintulot, ipinagbabawal na umiyak, tumangi sa isang taong pinatay sa pamamagitan ng pagbato. Kung kaya dahil po dito, ipinapakita dito yung katapangan ng mga alagad. Hindi sila natakot na makisama kay Esteban, hindi sila natakot na makilala na sila ay kasama ni Esteban at kanilang ipinakita na sila ay mga mananampalataya. Now, ito po yung dahilan na lalong nagpainit ng ulo kay Saulo ayon sa verse 3. Nung makita niya na itong mga alagad na ito ay talagang matitigas ng ulo. Sinabi ng bawal tumangis, tumangis kayo sa isang taong pinatay nang dahil sa kanyang pamumusong. Kaya nung sabi ng verse 3, pinuksa ni Saulo ang iglesia, pinapasok ang bahay-bahay, kinakaladkad ang mga lalaki at ang mga babae, at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Alam nyo, ayon sa mga kay John Calvin at ayon po sa Greek word, yung salitang Greek word dito na pinuksa ay mula sa Greek word na lumainomai. Ang ibig sabihin po ng lumainomai ay ravage sa English or destroy. Ito'y isang salita na ginagamit para sa mga mabangis na hayop na pumupunit ng kanilang mga biktima. So parang katulad po ito ng isang leon na nakakita ng isang tupang maliit, hinabol at nung kanyang mahuli ay kanyang niluray-luray. Ganito po yung paglalarawan nila ng pagpuksa na ginawa ni Saulo. Ang ibig sabihin, si Saulo ay hindi lamang isang taong kontra sa Kristyanismo. Siya po ay isang mabangis, malupit sa iglesia, na gaya ng isang galit na hayop na nilalapa ang kanyang mga huli. At ito'y ginagawa ni Saulo dahil sa kanyang pag-iisip na ito'y dahil sa paglilingkod niya sa kanyang Panginoon. So makikita nyo dito, hindi pala itong basta lamang siya nagagalit sa mga tao, galit siya sa mga Kristiyano, hindi. Ang ginagawa niya, nagbabahay-bahay. Hindi para magbahagi ng Ebanghelyo. Nagbabahay-bahay siya para alamin kung merong mga Kristiyano. At kapag nakita niya ang mga Kristiyano, kanyang kakaladkarin, kanyang ipapakulong, at kanyang ipapapatay. Alam nyo, binanggit din dito na
Pati ang mga kababaihan ay kanyang hinuhuli. Alam niyo po sa kultura ng mga Hudyo, ang mga babae ay hindi kasama o hindi bihirang isama sa mga usaping panghukuman. Ibig sabihin parang hindi masyadong binibigyan ng importansya noon ng mga kababaihan. Ngunit ipinakita sa ating talata na sa sobrang kalupitan ni Saulo, hindi lamang mga lalaki, kundi pati mga babae na kung titingnan natin ay walang kinalaman o hindi naman ganong kahalaga noon sa kanilang kultura, hindi niya pinalalampas. Kanyang hinuhuli, pinaparusahan. Pero ito po hindi dahil si Saulo ay mayroong personal na galit, kundi alam niyo ang pinakadahilan na ito. Ito'y dahil ito ay pagsunod sa katapatan sa kanyang relihiyon. Ito yung utos sa kanya ng Sanhedrin. At dito ako nalungkot, mga kapatid. Makikita natin dito na ang pinakamabangis na pag-uusig ay nanggaling mismo sa loob ng relihiyosong institusyon na yung inaakala mo na dapat ay siyang gumanap ng kalooban ng Panginoon ay siyang gumagawa ng isang mabigat na kasalanan sa harapan ng Panginoon. Siguro matatanggap natin na kung ang gumagawa ng ganitong uri ng bagay ay mga bandido, mga masasamang tao, you will expect that those bad people, those evil people can do those things. Pero yung relihiyosong tao, yung mga taong nasa loob ng iglesia, yung mga taong relihiyoso na iyong tinitingala, ang gumagawa ng ganitong bagay. Ayon sa Acts chapter 9 verse 1, ang larawan ni Saulo ay ganito: sumisilakbo ang mga pagbanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. Ayon sa Acts chapter 2 verse 22 verse 4, hindi lamang niya ipinapakulong ang mga mananampalataya, kundi siya mismo ang nananakit dito. Kung doon sa mga nauna nakita natin, parang wala siyang ginagawa, sumasang-ayon lamang siya. Later on, makikita nyo sa mga susunod na mga pag-aaral natin, siya pala yung umuhuli, siya daw po yung nagpapakulong, at siya din mismo ang nananakit at nananampal, at siya mismo ang bumoboto, sumasang-ayon na patayin ang mga mananampalataya. At tingin niyo kung gaano kabangis itong si Saulo, hindi lamang siya nakontento sa bayan ng Jerusalem. Anong ginawa niya? Hinabol niya pa sa iba't ibang lugar. Alam niyo kung gaano siya kabangis? Yung halimbawa, merong isang tao, merong isang hayop na nandito lamang sa isang lugar na ito yung kanyang mga prey, pero dahil sobra siyang bangis, mangingibang lugar siya. At hahanap pa ng ibang masisila, hahabulin niya kahit saan magpunta yung kanyang prey. Ganito yung ginawa ni Saulo. Inusig niya na sa Jerusalem, nangalat, at anong ginawa niya? Hinabol. Kaya nga sa Acts chapter 9, makikita natin na siya ay nagtungo sa Damasco. At ang dahilan dito ay para habulin ang mga mananampalataya para patayin. Pero alam niyo mga kapatid, ang akala ni Saulo, mawawasak niya ang iglesia. Ngunit sa kalooban ng Panginoon, ito pala ang magiging paraan upang ang ebanghelyo ay makarating sa mga hintil. Alam niyo, ang akala natin, nagsimula lamang ang misyon ni Pablo sa mga hintil sa Acts chapter 13. Nung sila ay sinugo, kasama si Barnabas, para mangaral ng ebanghelyo sa mga hintil. Pero kung ating titingnan, dito pa lamang sa Acts chapter 8, bago pa man siya suguin, ginamit na ng Diyos ang ng Diyos si Saulo sa pamamagitan ng kanyang matinding pag-uusig para mangalat ang mga mananampalataya at makarating sa iba't ibang lugar. So ang punto ko dito mga kapatid, ginamit ng Diyos ang pag-uusig at pagdurusan ng kanyang bayan upang maikalat ang katotohanan tungkol kay Kristo at upang pagpalain ang sanglibutan. Therefore, ang pag-uusig ay hindi isang aksidente. Ang pag-uusig ay bahagi ng plano ng Diyos para sa mga mananampalataya. Hindi ibig sabihin iniiwan ng Diyos ang kanyang mga anak sa panahon ng pag-uusig.
kundi ito'y bahagi ng kanyang dakilang plano para lalong lumaganap ang ebanghelyo. Dahil sa ating teksto, dahil ang iglesia ay inusig, napilitin silang lumabas at dalhin ang ebanghelyo sa iba't ibang dako. Sa halip na mapigilan, lalo pang lumaganap ang mabuting balita. Ang pagdurusa ng bayan ng Diyos ay hindi na sayang, sapagkat sa pamamagitan nito, kumalat ang ebanghelyo at napagpala ang mga tao. Maraming mga nagsasabi na sayang lang ang kamatayan ni Charlie Kirk. Sayang. Namatay na siya. Marami pa sana siyang magagawa. Sabi nung isang post, akala nila sayang, pero nagpakita siya, hindi. Dahil sa kanyang kamatayan, mas maraming nag-emerge. Mas maraming naging gaya ni Charlie Kirk. Ganito din ang nakita natin. Sayang sana, mas marami pang magagawa itong si Stephen kung sana siya'y nabuhay. Pinakilala si Stephen bilang isang masipag, isang matapang, isang masugid na tagapangaral ng ebanghelyo, pero pinatay. Pero nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, hindi ito nasayang. Dahil ito ang pinagmulan upang lalong lumaganap ang ebanghelyo. Saan sila napunta? Saan sila nangalat? Sa Judea, Samaria, at sa hangganang bansa ng mga Hintil. Alam niyo ba kung kailan ito sinabi ng Panginoon? Acts chapter 1, verse 8. Datapwat kayo magiging saksi ko. Saan? Sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang dulo ng sanlibutan. Makikita niyo dito, yung sinabi ng Panginoon, nagkaroon ng katuparan. Yung sinabi ng Panginoon, sila'y mangangaral sa Samaria at Judea ay nagsimulang matupad nung namatay si Esteban. Ano makikita natin dito? Kasama sa plano ng Diyos ang bawat event na nangyayari sa kasaysayan ng iglesia, maging ang kamatayan ng kanyang mga alagad. At anong ginawa nila habang sila'y nangangalat? Sabi ng verse 4, sila'y nagsipaglakbay na ipinapangaral ang salita ng Diyos o ng salita ni Kristo. Na gusto ko munang liwanagin na yung salitang ipinapangaral ang salita ayon sa mga komentaryo, hindi ito literal na kung saan ay formal na pangangaral. Hindi sila mga katulad ng mga apostol o katulad po ng mga nina Esteban at nina Felipe na kung saan ay merong kaloob ng pangangaral. Bagkus ayon sa mga komentary, ang ibig sabihin lang itong ipinangaral ay sila ay nagpahayag. Sila ay nagbahagi. Sila ay nangalat na ipinabahagi ang salita ng Diyos. In short, sa konteksto nito, sila ay nag-iibanghelyo. Hindi sila formal na pumapasok sa mga sinagoga at nangangaral, kundi ang ginagawa nila, sila po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos sa lahat ng tao na kanilang makakasalamuha. Habang sila'y tumatakbo upang iligtas ang kanilang sarili sa kapahamakan, iligtas ang kanilang sarili sa mga pag-uusig, at sila'y tumatakbo upang sundin ang kalooban ng Panginoon, hindi mapigilan ng kanilang kalooban na magbahagi tungkol kay Kristo. Alam nyo, ito yung dapat na makita natin. Hindi kayang manahimik ng isang tunay na Kristiyano. Hindi niya kayang itahimik ang kanyang bibig na ibahagi ang ebanghelyo. Ito yung katotohanan na dapat magpahamon sa atin ngayong umaga, mga kapatid. Ang isang totoong mananampalataya ay hindi nagiging tahimik. Hindi niya ikinahihiya ang ebanghelyo ng Panginoon. Now, gusto kong tandaan nyo to. Hindi natin kailangang maging mangangaral muna para makapagbahagi ng ebanghelyo. Bagkus kung ikaw ay kahit na ikaw ay isang ordinaryong Kristiyano o ordinaryong miyembro na naligtas sa magitan ng ebanghelyo, meron kang maaaring maibahagi o maipahayag sa mga tao na iyong makakasalumuha at makakasama. Ang dapat at ang mahalaga, alam mo ang ebanghelyo at yun lamang ang iyong ibabahagi sa tao. Kaya ang hamon ko sa inyo mga kapatid, dapat meron tayong sinasadyang layunin sa pagbabahagi ng ebanghelyo.
Dapat meron tayong sinasadyang layunin na makapagbahagi ng ebanghelyo sa buong maghapon. Huwag lamang ho tayong umasa na baka magkaroon ako ng pagkakataon na makapagbahagi, kundi sadyain nating manalangin araw-araw na magkaroon tayo ng kaluluwa na mabahaginan. Habang tayo ay ginagabayan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na bukasyon, araw-araw din tayong humingi sa Panginoon ng pagkakataon na makapagbahagi ng ebanghelyo. At huwag nating sayangin ang bawat sandali na sana ay naibahagi natin ang ebanghelyo sa kanila. Ibig sabihin, dapat tayong magkaroon ng intensyon na kapag tayo mayroong nakakasama, nakakasalamuha, nakakausap, ay magkaroon tayo ng desire na maibahagi ang ebanghelyo sa kanila. If you have that desire, kapag meron kang panalangin, merong mag-uudyok sa iyo para ito ay iyong gawin. What do I mean? Kapag ikaw ay walang intensyon na magbahagi ng ebanghelyo, hindi mo mararamdaman na kahit meron kang kasama, meron kang kausap, maghapon kayong magkakwentuhan, pero you will never mention Christ because you have no desire to share. Are you with me? Pero kapag ikaw ay merong intensyon, na kapag ikaw ay merong kausap, ay madala mo siya sa ebanghelyo, lagi kang naghahanap ng paraan para madala sila sa usapin ng ebanghelyo. Noong nakaraang Lunes lamang po, bago dumating ang malakas na ulan, binisita po ako dito ng isa sa aking mga customer ng farm. Noong una, tungkol lamang po sa bubuyog ang aming pong pinag-uusapan. Subalit sa kalooban ng Diyos, ang aming pag-uusap ay nadala sa ebanghelyo. Na itanong kasi niya sa akin kung ano daw ba yung palagay ko tungkol doon sa isang mangangaral na di umano'y tumanggap ng vision sa Panginoon, at mula noon ay binigyan siya ng kaloob ng pagpapagaling. Dahil sa tanong na yon, nagkaroon ako ng pagkakataon na may bahagi sa kanya ang ebanghelyo ni Kristo. Dahil po doon, naibahagi ko sa kanya na ang dahilan ng pagdating ni Jesucristo sa mundo ay hindi para magpagaling ng mga may karamdaman, kundi upang magligtas ng mga tao sa kanilang mga kasalanan. At sana, naging maliwanag sa kanya ang ebanghelyo at doon sa kanyang kasama. Ito yung gusto kong makita natin mga kapatid. Meron at meron tayong makakausap ng mga tao. Kung wala kang intensyon na magbahagi ng ebanghelyo, hindi ka magkakaroon ng pagdanais na maibahagi ito sa kanila. Pero kung gaya ka nitong mga nangalat na ito, hindi sila nangalat dahil sa takot, kundi nangalat sila na merong layuning ibahagi ang ebanghelyo. At anong sabi ng ating talata? Kahit saan sila magpunta, ipinapangaral nila ang salita. Ito yung dapat nating maging kalooban. Meron kang nakausap na kumare, may nakausap kang kumpare, may nakita kang kaibigan, at ikaw ay nabigyan ng pagkakataong siya yung makausap. Have it in your mind, have it in your heart to have intentional evangelism. Na sa inyong pakikipag-usap, sa inyong conversation, madala mo ang iyong kapatid, ang iyong kaibigan sa ebanghelyo. Mga kapatid, ikaw, meron ka bang intentional evangelism sa iyong puso? Meron ka bang pagnanais na kapag ikaw ay meron nakakausap, ay madala mo sila sa ebanghelyo? Na hindi lamang kayo nag-uusap patungkol sa mga bagay na gusto ninyo, hindi lamang kayo nag-uusap patungkol sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho o sa buhay ng may buhay, kundi ikaw ay may intensyon na maipasok ang ebanghelyo sa inyong pag-uusap. Ang tawag natin dito mga kapatid ay intentional evangelism. Naalala ko nung ako'y nasa uno kong Bible School sa Santa Mesa, sa ABBC, meron kaming PE subject. Yung tawag po dito, PE hindi po yung sports kundi personal evangelism subject. Natatandaan ko noon na tuwing kami ay lumalabas, meron kaming isang awit na inaawit. Very short na awit ito. Pero ang awit na ito ay hanggang ngayon ay fresh pa rin sa akin. At naaawit ko itong awit na ito paminsan-minsan na gumagawi ito sa aking isip kapag ako ay nag-aaral ng evangelism. At napakaganda ng awit na ito. Ito ay isang awit na ginawa ni Pastor Will. Kaya nung ko lang nalaman na si Pastor Will pa nang gumawa nito. Pastor Will Houghton, hindi Pastor Will Obrador.
Pero ngayon, alam ko na pag Will talaga evangelist to. Sabi ni Pastor Will Houghton, ito yung awit niya. Lead me to some soul today. O teach me, Lord, just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Few there are who seems to care, and few there are who to pray. Melt my heart and fill my life. Give me one soul today. Now, hindi ko na ako kakantahin at baka kayo ay magising. Pero ang awit na ito ay isang simpleng lyrics na nagpapaalaala sa panalangin ng intentional evangelism. Na sa bawat araw na siya'y lalabas, whether siya'y magtatrabaho, whether siya'y pupunta sa isang lugar, ang kanyang panalangin, Lord, lead me to some soul today. Give me one soul today. Give me someone to share the gospel. And that is what we call intentional evangelism. Diba? Ang ating kasi nangyayari ganito, kung mabibigyan ako ng pagkakataon. Pero sana, ikaw yung gumawa ng pagkakataon. Ikaw yung gumawa ng conversation na mabuksan ng usapin sa pag-iibanghelyo. So, totoo lang, wala siguro sa atin dito ang sa loob ng isang linggo ay walang nakita o nakausap na tao. Tama? Pero ang tanong ko lang po ito, sa napakaraming tao na nakausap nyo sa loob ng isang linggo, meron ka bang nakausap patungkol sa ebanghelyo? Araw-araw yung pinag-uusapan ng trabaho, ang negosyo, ang school, pero have you ever tried to bring them to the talk about the gospel? Ito yung tinatawag nating intentional evangelism. Ang hamon ko sa inyo mga kapatid, hindi ka man nangalat dahil sa pag-uusig. Pero habang ikaw ay humahayo at ikaw ay nasa iba't ibang lugar, manalangin tayo ng intentional evangelism na sa tuwing makakaharap tayo ng tao, madala natin sila sa pag-uusap patungkol sa ebanghelyo, madala natin sila sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang goal natin, maibahagi ang salita ng Diyos, makapagtanim ng binhi ng ebanghelyo. At pangalawa, na makikita natin mula verse 5 to verse 8, malaganap na pag-iibanghelyo ni Felipe sa Samaria. Mula verse 5 to verse 8. Now, anong nangyari po dito sa ating teksto ay mahalin tulad natin sa ginawa ng mga apostol sa Jerusalem. Sila ay nangangaral, nagpapagaling ng mga karamdaman, nagpapalakas ng mga demonyo na nagbunga ng malaking kagalakan sa mga taong naabot nito. So tandaan natin yung mga tanda at kababalaghan, yung mga pagpapagaling ng mga karamdaman na gaya ng binanggit sa inyo kanina, ito po isang tanda lamang noon ng pagpapatunay ng mga at pagpapatotoo ng mensahero at ng mensaheng kanilang pinapangaral. Pero dapat nating tandaan na ang mga tanda at kababalaghan ay hindi ang sentro, kundi yung mensahe ng ebanghelyo. Ang layunin lamang po ng mga himala na ito na ginawa ni Felipe sa Samaria ay upang mabuksan ang pintuan upang maipasok ang ebanghelyo sa mga nakikinig. Ito yung makikita natin na diferensya ngayon sa mga prosperity gospel at sa mga healing gospel churches. Bakit? Ang kanilang sentro ay ang pagpapagaling at hindi ang ebanghelyo. Marami ako napapanood ngayon ng mga siguro mga sumisikat sila ng mga quote and unquote mga evangelist daw sila, pero anong ginagawa nila? Sila lumilibot at ang ginagawa lamang ay magpagaling ng mga tao. Sasabihin nila, Jesus is powerful, Jesus is the healer, tapos bigla ka na lang niya hahawakan, tapos ipapanalangin, tapos bigla ka na daw gagaling. Hanggang doon lang sila. The center is yung karamdaman. Hindi ganito makikita natin sa ginawa ni Felipe. Yes, gaya ng mga apostles, nagpagaling sila ng mga karamdaman, nagpalayas ng mga demonyo, pero ito makikita natin, ito ay pintuan lamang na nagbukas upang ang ebanghelyo ay makapasok. Sa madaling salita, ang mga tanda ay hindi at kababalagan ay hindi sentro, kundi panimulang gawa lamang upang mabigyan daan ang pakikinig ng mabuting balita.
At nang marinig nila ang ebanghelyo, ito ang nagdala ng kagalakan sa kanila. Oo, nagalak sila sa paggaling ng mga tao, pero mas nagalak sila sapagkat nakatanggap sila ng kagalingan ng kanilang espiritu. At makikita natin to sa buhay ni Felipe. Alam nyo, nakilala si Felipe hindi dahil sa siya po ay isang miracle worker. Kundi sa Acts 21 verse 8, mas kilala si Felipe bilang Philip the Evangelist. Now, sino ba si Philip? Si Philip ay isa sa 7 diakono. Okay, si Felipe. Si Stephen yung pinatay. Iba na po ito. Si Felipe, isa doon sa 7 diakono. Si Stephen pinatay sa Jerusalem. Si Felipe ay nagtungo sa Samaria upang ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. Pero, alam niyo po ba, na itong si Felipe ay hindi naman sana dapat pupunta ng Samaria. Ang pagpunta niya sa Samaria ay bunga ng pag-uusig sa Jerusalem. Ito'y pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, again, ang pagpunta ni Felipe sa Samaria ay isang matapang na hakbang. Hindi po ito, wala tayong mapuntahan. Sige, punta ng Samaria, doon tayo mangaral. No. Ito isang mabigat na desisyon. Dahil ang Samaria ay lugar ng Hintil. At kung inyong makikita sa kasaysayan, ang Hudyo at ang Hintil ay mayroong napakalayong agwat. Ang Hintil sa kanilang sarili, sila ay nasa Diyos, pero ang tingin sa kanila ng mga Hudyo, sila ay mic natin. Ang tingin po ng mga Hudyo sa kanila ay parang mga aso. Mababang uri ng tao. Kaya pagpunta po dito ni Felipe sa lugar ng Samaria ay isang malaking hakbang. Kasi mangangaral ka sa mga taong sa simula pa lamang ay galit na sa iyo. Alam niyo, madali hong mangaral sa mga taong kaibigan mo. Tama? Kasi may posibilidad pa silang makinig sa iyo. Pero paano ka mangangaral yung sa simula pa lamang alam mong galit na sila sa iyo? Parang nung panahon sa Amerika, kapag ang isang puti ay mangangaral sa itim, o ang itim ay mangangaral sa puti, hindi pwedeng mangyari yon. Sa panahong ito, ganito ang kalagayan. Kapag ikaw isang Hudyo at pumunta ka sa lugar ng mga Hintil, iba ang tingin sa iyo. Lalo na kung ipapangaral mo ay ang ebanghelyo. Pero makikita natin dito mga kapatid, ang pangangaral ng mabuting balita ay dapat lumampas sa lahat ng hadlang ng tao. Ito man ay politika, kultura, lahi o paniniwala. Ang ebanghelyo ay dapat ipangaral sa lahat ng tao. Ito man ay sa mga taong sapat mismo sa mensaheng ibinabahagi natin. Yung mga taong inaakala nating dapat sana tatanggap ng ebanghelyo, ay malimit ay hindi siyang nakikinig sa atin. At yung mga taong iniisip nating inaakala na sana sila yung tatanggap ng ebanghelyo, sila yung hindi naniniwala. At ito yung mabigat na katotohanan, yung inaakala nating minsan na hindi tatanggap, sila pala yung maniniwala. Tingnan yung pagkakaiba. Nung nangaral si Esteban at ang mga alagad sa Jerusalem, anong ginawa sa kanila? Inusig. Pero nung si Felipe ay nangaral sa lugar ng mga Hintil, anong nangyari? Tinanggap. Nagkaroon ng kagalakan. Ang ibig sabihin ito mga kapatid, ito yung katotohanan. Wala sa tao ang pagliligtas. Nasa Diyos. Wala sa lahi. Yung inaakala natin, siguro hindi na ito maliligtas itong mga taong ito. Pero pwede silang iligtas ng Panginoon dahil sa mensahe ng Diyos. Kaya mga kapatid, kahit na yan ay iba ang pananampalataya, kahit ang iyong kamag-anak ay laban sa iyo, kahit na yung mga tao sa palibot mo ay laban sa iyo, ipangaral mo pa rin ang ebanghelyo. Ganito, kasi pa kayo, malimit kapag nakakita tayo ng ibang relihiyon, para bang tayo natatakot na magbahagi. Siguro kapag mga Katoliko ang ating kausap, parang sabi natin, sige, ipaliwanag natin yan kasi marami sa mga kaibigan natin sa ibang sa Roman Catholic Church is madaling tumanggap kasi sabihin natin hindi sila masyadong well-versed sa salita ng Diyos.
Pero pag ang kausap ninyo Iglesia ni Cristo, ang dating daan, Muslim, Mormons, Saksi ni Jehovah, ano nasa isip natin? Ay naku, wag na. Mahirap ang mga paliwanagan. Laban na mga yan. Pero mga kapatid, ito maging hamon sa atin. Ang kailangan natin gawin, kahit ang mga taong sa tingin natin ay laban sa Ebanghelyo, ay dapat nating bahaginan. Dahil minsan yung iniisip nating laban, ito pala ang kikilusin ng Panginoon para sa kaligtasan, na gaya na nangyari sa Iglesia sa Samaria. Yung Jerusalem sila'y tinanggihan, pero yung Samaria sila ay tinanggap. At ito, tandaan nyo rin mga kapatid, minsan, maging ang pinakamatinding kaaway ng Ebanghelyo ay maaaring maging pinakamatapang na tagapagtanggol nito. At ito yung nangyari kay Pablo. Nung siya ay si Saulo, siya ang pinakamatinding kalaban ng Iglesia. Pero nung siya ay naligtas at naging Pablo, siya ang naging pinakamatapang na tagapagtanggol ng Iglesia. Ang parehong Saulo na pinakamatinding kaaway ng Iglesia noon ay naging Pablo na naging pinakamatapang na tagapagtanggol ng Iglesia. Kaya ang aral sa atin dito, kahit ang pinakamalupit na kaaway ng Iglesia ay kayang baguhin ng Diyos upang maging kasangkapan ng kanyang pagliligtas. Ito yung napakalaking biyaya ng Diyos. Kaya tandaan natin, ang Ebanghelyo ay kayang magpalambot ng pinakamatigas na puso ng tao. Kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong panghinaan ng loob. Patuloy lamang nating ibahagi ang Ebanghelyo. Ang dapat, patuloy tayong humayo, umasa at manalangin para sa pagbabago ng mga kaaway ng Ebanghelyo. Dapat nating tingnan ang ating mga kaaway sa magitan ng pananampalataya. Na balang araw, sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos, maaari silang makaranas ng biyaya at magkaroon ng kaligtasan. At ano naging bunga ng matapat na pagsunod at matapang na pangangaral ni Felipe? Nagkaroon ng kagalakan ang bayan ng Samaria. Hindi lamang dahil sila'y nagkaroon ng kaginhawaang pisikal, kundi nagkaroon sila ng kaligtasan. Ang mga Samaritano na dating hiwalay, alipin ng kasalanan ay tumanggap ng mabuting balita at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ano makikita natin dito mga kapatid? Ang pag-uusig ay nagbubunga ng pangangaral, ang pangangaral ay nagbubunga ng kagalakan, ang pangangaral nagbubunga ng kaligtasan. Kaya ang hamon ko sa inyo mga kapatid ngayong umaga, saan man tayo dalhin ng Panginoon, mapalayo man tayo sa lugar na ito nang dahil sa pag-uusig o dahil sa ibang kadahilanan, huwag nating ikaila, huwag nating ikahiya ang Ebanghelyo. Dahil ang siguradong bunga ng Ebanghelyo ay kagalakan sa mga taong tatanggap dito. Bagamat alam natin na hindi lahat ay maniniwala at hindi lahat ay tatanggap, subalit alam natin na ang Ebanghelyo pa rin ay ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sasampalataya. Siguro, ang ating mga bisita ngayong umaga ay nagtatanong at nagtataka, bakit nga kaya kailangan pang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga tao, gayong ang Ebanghelyo pala ang pinagmumula ng pag-uusig? Bakit kailangan mo pang ipangaral ang Ebanghelyo sa kabila na ito pala pwedeng maging mitsa ng iyong kamatayan? Hindi ba parang ito'y kalokohan lamang? Hindi ba parang ito'y kahibangan lamang? Sa aming mga bisita, itong gusto kong sabihin sa inyo at gusto kong makita ninyo sa ating pag-aaral. Ipinapangaral namin ang Ebanghelyo at ipinangaral ng mga apostol ang Ebanghelyo sapagkat naniniwala sila at naniniwala kami ng Ebanghelyo ay ang tanging paraan upang ikaw na isang makasalanan ay maligtas. Ito lang ang tanging paraan upang ikaw ay maipagkasundo sa Diyos. Kahit na kami ay kamuhian ng mga tao,
Kahit na kami usigin at ayawan ng mga tao na gaya ng ginawa nila kay Esteban, hindi kami titigil sa pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat ito ay ang itinagang paraan ng Diyos upang ikaw ay maligtas. Kaya ngayong umaga, sa aming mga bisita na nandito ngayong umaga, kung ikaw ay wala pa kay Jesucristo, ikaw ay aming hinihimok, ikaw ay aming inaanayahan. Ngayong araw na ito, huwag mong palampasin ang biyaya ng Diyos. Ikaw ay lumapit sa Diyos na nagpapakumbaba, nagsisisi sa iyong mga kasalanan, at buong puso kang magtiwala kay Jesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus, sapagkat ito lamang ang tanging paraan upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, ngayong umaga, isang mapanghamong pag-aaral muli ang aming nakita. Maraming mga katotohanan kaming napakinggan mula sa iyong soberanong pagpaplano ng pag-uusig para sa pakinabang ng iyong iglesia, sa katapatan ng pagsunod ng iyong mga alagad na sundin ito sa katapangan na ipinakita ng iyong mga alagad sa kabila ng mga pag-uusig. Nakita rin namin ang katotohanan na nakakaroon ng bunga ang pagsunod, ang pangangaral maging sa mga lugar na inaakala namin na ito ay hindi tatanggapin. Salamat nung nangaral si Felipe sa lugar ng Samaria. Nagbunga ito ng kagalakan, hindi lamang dahil sa kagalingan, kundi dahil sa kaligtasan. Panginoon, tulungan niyo kami ngayong araw na ito na magkaroon kami ng desire for intentional evangelism. Na bawat araw ipanalangin namin, give me one soul today. Melt my heart. Give me one soul today. Habang tayong lahat ay nakapigit at nakayuko, mga kapatid, kung tayo kinausap ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita ngayong umaga, kung ikaw ay merong katotohanang napakinggan, kung ikaw ay merong hamon na napakinggan, kung ikaw ay merong utos na napakinggan, nawa tumugon ka ngayong umaga sa pamamagitan ng panalangin. Huwag mong hayaan na matapos ang pagtitipon na ito na hindi ka tumutugon sa mensaheng ipinangaral sa iyo ngayon, sa pangungusap ng Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng naipangaral na salita. At sa aming mga bisita, nawa ngayong umaga nakita ninyo ang dahilan kung bakit sa kabila nakakaunti ang nakikinig ay patuloy kami nangangaral. Sa kabila na mayroong mga nag-uusig ay patuloy kami nagbabahagi ng Ebanghelyo. Sapagkat alam namin itong tanging paraan upang ikaw ay maligtas. Kung ikaw ay sasampalataya, kung ikaw ay magsisisi, ang pangako ng Diyos sa iyo ay buhay na walang hanggan. At kung iyan ay iyong naintindihan ngayong araw sa pamamagitan ng pangaral, nawa ikaw ay tumugon, ikaw ay manalangin, at ikaw ay sumampalataya kay Jesucristo. Magkaroon tayo ng ilang sandali ng ating personal na pananalangin bilang pagtugon sa mensahe na ating napakinggan. Manalangin tayo. O aming Diyos, binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan. Pinapupurihan namin kayo sa aming kalagitnaan. Nawa makapangyarihang kumilos ang iyong salita sa bawat sang nakarinig ngayong umaga. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat muli mga kapatid, tayo umawit ng